Ha? Ikaw ang committee chairman ng constitutional amendments? Patay tayo dyan, boy. Pang-abogado yan. Dapat Miriam ang datingan mo dyan. Paano ka mag-amend ng batas niyan? Eh, yung batas nga, hindi mo alam. Yes, guys, no? Tama kayo nang narinig. Si Robin Padilla ay chairman ng Committee ng Constitutional Amendments. No? At wala nga raw itong alam sa batas, pero naging chairman pa. At hindi lang yan, guys, ha? 3 ang hinahawakan niyang committee sa Senado. Hay, ewan ko sa iyo, Robin Padilla. Alam niyo ba nga chairman siya ng 3 committee sa Senado? Ang lakas talaga ng backer ni Robin Padilla. Kasama lang naman siya sa 19 senators na may halos tagtatatlong hinahawakang committee sa Senado. At yung 5 natira na sila Tito Soto, Senator Tito Soto, Senator Risa Ontiveros, Senator Ping Lacson, Senator Subiri at Senator Loren Legarda. Silang 5 ay wala man lang nahawakan kahit isang committee sa Senado. No? Silang araw ay minority. At ito nga si Robin Padilla, ang tindi. Ano po ang gagawin niya? Hindi nga niya alam ang batas, no? Sa Senado. Nangangamuti siya. Di niya alam kung ano ang mga ginagawa sa Senado hanggang ngayon. 3 years na po. Pero wala siyang nalalaman sa Senado. At tatlo pa ang hinahawakan niyang committee. Grabe, di ba? At ito ang unang hinahawakan ni Robin Padilla'ng committee ay ang constitutional amendments. Na sabi niya ay kailangan talagang Miriam defensor ka dito. Kasi ito yung mataas na batas, no? Ang constitutional amendments ay mga formal na pagbabago o karagdagan sa isang saligang batas. Ang saligang batas, ang pinakamataas na batas ng ating bansa na nagtatakda ng balangkas ng pamahalaan at nagbibigay ng mga karapatan at tungkulin ng mga mamamayan. Yan ang kanyang hahawakan, guys. Dahil sa pagbabago ng panahon at pangangailangan ng lipunan. Wow! Makakaya kaya ito ni Robin Padilla? Kinakailangan minsan na baguhin ang saligang batas. Ito po ang constitutional amendments, binabago ang saligang batas paminsan-minsan. Ano? Upang mas mapanatili ang bisa at kaugnayan nito. Wow, grabe. Makakaya kaya ito ni Robin Padilla, guys. Sa bagay, pwede naman ito. Marami naman siyang advisor dyan sa Senado. Pwede namang mangopya. Pwede namang iba ang gumawa ng kanyang assignment. Diba? Ganun naman eh. At tingnan na lang natin, wala na tayong magagawa. Sila na ang na tumupad ng kanilang mga kanya-kanyang designated area dyan sa Senado, no? Ito yung bagay sa kanyang committee, no? Dapat ito lang ang binigay sa kanya. Ang cultural communities, no? Siya ay committee rin dito. Kasi mahilig siya sa kultura, sa mga tribo-tribo, yan. Diba, nag-Muslim nga siya. Pero ewan ko lang kung alam niya ang mga kultura ng mga bawat tribo-tribo, no? Mga tausog, mga ganon. Yan ang may nasasakupan ng kultura. Kung kailangan malalaman niya ito kung ano ang mga kultura ng mga tribo na yan. Dapat alamin niya rin yan, no? Oy, nako, Binoy, ang dami mong dapat pag-aralan, ang dami mong assignment, dahil ang dami mong committee, no? Oh, para kang bida-bida rin, no? Sa bagay, sabi nga ninyo, nakakomit na kayo kay Chis Escudero at talaga namang sunod-sunuran kayo sa kanya. Kaya kahit anong sabihin niya, ay makakaya mo yan dahil nga, inaanalayan ka naman ng Chis Escudero, no?
So, cultural communities, yaan ang bagay na bagay sa'yo dahil mahilig ka sa mga kultura, sa mga, ano tawag dito, talagang Pilipinong-Pilipino ka. Oh? Okay? Yan. At ang pangatlo nga po ay ang committee niya na Public Information and Mass Media. Wow! Talaga naman. At para bang hindi natin alam kasi Robin Padilla ay parang si Sara Duterte na kung ano-ano na lang ang sinasabi sa public sa social media, no? At etong public information ay tumutukoy sa proseso ng pagkolekta, pag-organisa at magpapakalata impormasyon sa publiko upang mapabuti ang kaalaman, pag-unawa at pakikilahok ng mga mamamayan sa mga usapin na may kinalaman sa lipunan, pamahalaan at iba pang mahahalagang issue, no? Layunin itong maging malinaw, tumpak at madaling maunawaan ang impormasyon. Ang public information ay maaaring gawin ng pamahalaan. Mga organisasyon at mga individual kadalasan ito ay ginagamit upang magbigay ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo, programa at patakaran. Anong magagawa rito ni Robin Padilla, no? Ano, fake news? Fake news ang ibabalita niya sa atin na impormasyon. Di ba ganun ang ginagawa niya kaya talagang marami ang nagtataas ng kilay sa mga mga binigay na committee kay Robin Padilla, no? Nakakatawa na lang ang kinalalagyan ng Senado. Nakakatawa na lang sila. Biruin mo yung limang senador ay hindi man lang binigyan. Anong klase? Na yung 5 na napakatatalino hindi man lang binigyan at bagkos ay tagtatatlo sila. Ano, ulang pa ba yung mga committee nyo dyan, ha? Guys, baka kulang pa. At talaga namang hindi nabigyan yung 5. Wala na talagang kwenta. Niluloko na lang talaga tayo nitong Senado na to. No? Dapat talaga ito ay mawakasan na matanggal na itong Senado na to. Grabe! Pati yung ganito na alam naman natin na nangangamote hanggang ngayon. 3 years ay ganyan. May committee ganyan, no? So, hindi lang natin alam kung ano ang nangyari dyan sa Senado. Malay ba natin, baka ayaw na nga kumuha ng committee ng 5 senador na talagang nagsusulong ng impeachment laban kay BP Sara. Pero talagang nakakatawa na lang sila dyan sa Senado. Halatang halata na sila na talagang pro Duterte. Isang tao na lang talaga ang hinahawakan nila. So, alam mo, sa August na yan, sinasabi nilang ngayon ang balita ay talagang ipinupush nila ang impeachment. So, tingnan na lang natin sa August. Alam natin na magbabaliktaran na naman yan. May nalalaman tayo na 10 na raw or kalahati na raw or 10 na lang ang hindi pabor sa impeachment.